Nasa alanganin si punong ministro Viktor Orban ng Hungary at pinakamababa sa kasaysayan ang tsansa ng Fidesz na manalo. Linggo, Abril 12 gaganapin ang halalan sa parlamento sa Hungary kung saan posibleng mawalan ng kapangyarihan si Viktor Orban. Sa episode na ito, ikukwento ko kung ano ang tsansa ng oposisyon, ano ang ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan bilang tugon dito, at kung paano maaring umusad ang mga pangyayari pagkatapos ng eleksyon. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang pamumuno ng Partido TISA ni Peter Magyar, kung anong mga patibong sa halalan ang inilagay ni Viktor Orban, paano nakaapekto ang panlabas na suporta sa eleksyon, at kung makakatulong ba kay Orban ang tinatawag na issue ng Ukraine. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta sa YouTube channel na ito. Pwede ninyong gawin ito sa donation, sponsorship o bayad. May paid subscription sa mga link at detalye sa video description. Nandun ang lahat ng platform kung saan ninyo ito maaaring gawin. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may tsansa ang oposisyon na manalo sa Hungary at mapatalsik si punong ministro Viktor Orban at ang Fidesz. Mahigit isang taon nang mas mataas ang ratings ng oposisyong TISA sa liderato ni Peter Magyar kaysa sa kasalukuyang namumunong puwersang pampulitika. Posibleng makapasok sa parlamento ang kanan radikal na partidong Ating Bayan. Si Peter Magyar ay taga-suporta ng mas konstruktibong pulisya patungkol sa European Union at Ukraine. Ayon sa kanyang mga tagapayo, kung manalo sila, hindi nila aabusuhin ang karapatang mag-veto sa desisyon ng European Union na mahalaga sa Kyiv. Gayunpaman, sa bawat desisyon, layunin ng TIS na mahigpit na ipaglaban ng interes ng Hungary. Sa praktika, maaaring mga hulugan ito ng mahirap, ngunit kahit paano'y maayos na pakikipagdialogo sa Ukraine. Kasabay nito, ang mataas na survey ranking ay hindi garantiya ng panalo ng oposisyon sa eleksyon dahil sa Hungary, halo-halong sistema ng halalan at mas kaunti ang mambabatas na inihahalal sa party list. Iyon ay 93 na puwesto sa parlamento. Samantalang ang natitirang 106 na mandato ay hinahati sa mga majority districts. Sa kabuuan, sa malalaking lungsod, oposisyon ang namamayani. Sa maliliit na bayan at nayon, pamahalaan ang may kalamangan. Sa mga nakaraang taon, binago ni Orban ang mga distrito upang paramihin ang mga distritong nasa kanayunan. Isang tuso at interesante nitong hakbang. Alam niyang hindi siya binoboto ng malalaking lungsod, kaya inayos nila ang mga hangganan para mas maraming kinatawan mula na yon ang mapili sa parlamento. Sa paraang ito, makakakuha siya ng mas maraming mandato kahit mas kaunti ang boboto sa kanya. Sa madaling salita, tuso ang majority voting system nila. Kaya lagi kong sinasabi na masama talaga ang majority voting. Bukod pa rito, may mekanismo sa Hungary na tinatawag na kompensasyon para sa nanalo. Ibig sabihin ng mekanismong ito, ang partidong nanalo ay nakakakuha ng bonus na dagdag ng mga pwesto sa parlamento. Sa ganitong kalagayan, parehong nakatutok ang dalawang partido sa pagmomobilisa ng sarili nilang mga botante. Si Orban ay tradisyonal na gumagamit ng emosyon ng takot na siyang pangunahing taktika ng kanyang grupo. Ito ang demonisasyon ng TISA Party. Tinawag ng mga tagapagsalitang makapamahalaan si Peter Magyar na ahente ng Brussels. Sinusubukan din ni Viktor Orban pagkaisahin ang mga botante laban sa panlabas na kaaway. Ngayon, sa halalan, ang pangunahing kaaway ay ang Ukraine. Hindi lang ito natatapos sa agresibong retorika. Sasabihin ko kung bakit para kay Orban, ang panlabas na banta ang laging ginagamit para pagbuklurin ang mga botante. Paalala ko lang na sa mga nakaraang siklo ng halalan, ginamit niya ang issue ng halimbawa, migrasyon. Ayan, sabi niya, masama ito. Panlabas na banta, sinusubukan tayong salakain at pinipilit tayong tumanggap ng mga migrante. Hindi na mainit ang issue ng migrante, kaya Ukraine naman na yon ang ginagamit niya para takutin at sindakin ang lahat. Pero, gaya ng sinabi ko, hindi lang sa pananalita ito natatapos. Noong Marso, inaresto ng espesyal na ahensya ng Hungary ang mga Ukrainian na tagapaghatid ng salapi papuntang Kyiv. Hinarang ni Orban ang 70 bilyong euro na pautang ng EU para sa Ukraine dahil ayaw daw ayusin ang Druzhba oil pipeline na binomba naman ng mga Ruso. Kamakailan, sinabi ng punong ministro ng Hungary na may natagpuang pampasabog sa isang mahalagang gas infrastructure na nag-uugnay sa Serbia at Hungary at posibleng konektado dito ang Ukraine.
Bagamat pinabulaanan na ito ng Serbia, wala talagang kinalaman ang Ukraine doon. Pero sabi ni Orban, posible naman daw. Posible naman daw. Sa teorya, pwede nga raw mangyari at ginagamit niya ito. Kasabay nito, humihingi ng suporta si Viktor Orban sa ibang bansa, lalo na sa tulong ng mga estratehistang pampulitika ng Russia. Hindi na ito sikreto. Hayagang sinusuportahan ng Estados Unidos ang kampanya para kay Orban. Kamakailan, bumisita pa sa Budapest si Vice Presidente J.D. Vance. Sa ganitong paraan, hindi lang lokal ang halalan para kay Orban. Ginagawa niya itong issue ng buong reyon o higit pa. Si Peter Magyar mismo ay madalas na nauuna sa mga pangyayari. Dito, ang pinakakapansin-pansing kwento ay noong Pebrero. Maraming Hungarian na mamamahayag noon ang sabay-sabay nakatanggap ng larawan ng kwarto na may caption na malapit na. Ilang sandali pa, naglabas ng pahayag si Peter Magyar na ang mga autoridad ni Orban ay nagbabalak ng kampanya laban sa kanya gamit ang di umano'y maseselang bidyong kuha ng tagong kamera. Hindi na inilathala ang video dahil halata naman na wala nang dapat ilathala. Siguradong hindi ito tatanggapin ng mga botante. Kahit nagsumikap si Orban, malaki pa rin ang tsansa ng Partido TISA at ni Peter Magyar na manalo, pero mahalaga kung anong tagumpay ang makukuha nila. Si Orban, 16 na taon nang tuloy-tuloy sa kapangyarihan, kaya naikalat niya ang impluwensya niya sa lahat ng aspeto ng buhay sa Hungary, mula sa mga pag-aaring estado hanggang sa mga sinasabing independyente. At para mabilis na maalis ang impluwensyang ito, kailangang makuha ng partido ni TISA ang tinatawag na supermajority o 2/3 ng parlamento. Kung hindi mangyari ito, kayang hadlangan ni Orban sa maraming paraan ang mga aksyon ng bagong pamahalaan. May mga bagong namuno pero walang nagawa, nanghako ng reforma pero nasaan na ang reforma. Klasiko na yan. Ibig sabihin, magbablock lang si Orban ng desisyon at magsasalita pa na, o ayan, tingnan nyo, o ayan ang bago, at ano, wala namang nagbabago. Hindi ka nais-nais para sa Ukraine kung manatili ang mayorya kay Orban dahil mananatili siyang punong ministro. Kaya niyang pigilan ang integrasyon ng Ukraine sa Europa at hadlangan ang prosesong politikal sa Europa. Pinakamasama para sa Ukraine kung hindi magkakaroon ng mayora ang alinman sa Fidesz o TISA. Kasabay nito, papasok din sa parlamento ang dulungkan ng partidong Nasya Rudina. Ibig sabihin mapipilit ang bumuo si Viktor Orban ng koalisyon kasama ang mga radikal na ito. At sila naman ay magkakaroon ng pagkakataon na magpatupad ng mas mahigpit na mga pulisya laban sa Ukraine at sa European Union. Oo, kung nagulat kayo, si Viktor Orban ay hindi pa ang pinakamalaking kasamaan sa Hungary. Pero kahit na matalo ang kasulukuyan na mumuno, malabong sumuko agad ang punong ministro. Umasa si Orban sa lalong pagkakabaha-bahagi ng lipunan at sa ideya na kahit manalo si Magyar, pwede pa ring ibalik ni Viktor Orban ang isyu ng maagang halalan, madali lang pagkaraan ng 1 taon. Kapag hindi agad may patupad ni Magyar ang mga reforma, agad niyang sasabihin, o ayan, kita nyo, ito yung sinabi ko kanina. Ibig sabihin, may mekanismo si Orban. Kung hindi makuha ng partido ni Magyar ang 2/3 supermajority, palaging uupo sa parlamento ang partido ni Orban at haharangin ang reforma ng bagong administrasyon. Pagkatapos ng 1 taon, lalapit si Viktor Orban sa mga botante at sasabihing, o tingnan nyo, nasaan ang mga reforma at pagbabago na ipinangako sa inyo? Wala namang nangyari. Ano ang plano? Mag-aanunsyo tayo ng maagang halalan. Ibig sabihin nito, mahalaga para sa Ukraine na laging maingat sa pakikipag-usap sa Hungary para kahit pagkatapos ng eleksyon, hindi ito maging bihag ng panloob na tunggalian sa politika. Madalas kong sinasabi na mula nang lumampas sa linya si Orban, dapat idaan ng anumang dialogo sa Budapest sa Brussels. Dapat sa Brussels lang dadaan at sa pamamagitan lang ng tagapamagitan, walang direktang kontak. Hindi pwedeng magkaroon ng anumang direktang dialogo sa kanila. Kita mo naman, ipinakita ni Orban na handa siyang manipulahin ang lahat ng bagay. Kaya, tingnan natin sa linggo kung ano ang mangyayari at dito ko rin ibabalita sa YouTube channel na ito. Ilalagay ko dito ang 3 tuldok. I-comment ang inyong opinion at mga konklusyon sa comments sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe at pindutin ang kampanilya. At huwag ninyong kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor dito sa YouTube. Makikikita sa video description ang lahat ng link at detalye kung paano gawin ito. Nakasaad din doon, suportahan ang channel ni Alexei Pechi.
Pumili ng pinakakomportableng paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.